Panibagong araw, panibagong gala, serye na naman tayo for today's video. Dahil ang araw na ito ay mahalaga sa amin at lalong-lalo na sa aming daddy. At dahil na taon nga ito sa long weekend, kaya naman for today's video ay gagala na nga lang kami. Mag-aalas 3:30 na nga ng umaga nang kami ay umalis dito sa bahay at magdadalawang oras na nga kami nito sa biyahe. At wala pa nga kami diyang kain, kaya naman pagdating nga dito sa Tarlac ay dito na nga lang kami nag-agahan. Nag-stop over lang kami ng sandali at kumain, pagkatapos ay muli na naman kaming nagbiyahe. Dahil na ipangako nga niya na pagdating niya ng ika-50 niyang kaarawan ay aakyat nga siya dito sa Manawag. At nagpapasalamat siya at narating na nga niya ang kanyang ika-50 kaarawan. Humingi na rin kami ng aming gabay para sa aming napakahabang pagbibiyahe. Ilang bayan na rin ang aming dinaanan at sa layo nga nito ay hindi ko na rin mabilang kung ilang beses na nga rin akong umihi. Pagkalipas naman ng 4 na oras naming pagbibiyahe ay eto nga at narating na nga namin etong arko ng Ilocos Sur. At bago pa nga namin tuluyang marating ang vegan ay mga 1.5 oras pa nga daw naming tatakbuhin, sabi ni Daddy. At dito nga ay kumain na nga kami ng aming tanghalian para tuloy-tuloy na nga ang aming biyahe. At hindi nga kami pwedeng magutom dahil meron nga kaming kasamang gutumin at isa pa ay hindi nga rin ako sanay na nagugutom. Sumasakit ang aking ulo kapag nalilipasan ng gutom at ganun nga rin itong si Daddy. Malayo pa lang ay kitang-kita ko nga na napakaganda nga ng spot na ito, kaya naman ang sabi ko nga kay Daddy ay tumabi nga muna siya ng sandali. Nagpicture lang at pagkatapos ay muli na naman kaming nagbiyahe. At dito naman sa bandang likuran ko ay meron nga akong naririnig na kalaskas ng plastik at sa mga oras na yan ay meron na ngang nahihilo. At hindi magtatagal, paniguradong maya-maya lang ay meron na ngang susuka. At eto na sigurong pamangkin kong ito ang nagmana sa amin pagdating sa mga pagbibiyahe, madalas nga ay nahihilo. Naaawa naman ako na hindi nga sila isama at gusto rin naman sanang makarating para naman sa ganun ay magkaroon nga rin sila ng experience. At para na rin masanay sila sa malayuang biyahe. Maski nga noon na hindi naman ako sanay sa malayuang biyahe at nasanay na nga lang ako nitong ako ay malaki na. Dahil noon ay hindi nga kami sinanay ni nanay ko at pupunta nga lang ng bayan, ang sasabihin ay wag nang sumama at mahiluhin. At dito pala sa napakahabang tulay ay tuwang-tuwa na nga kami. Hindi ko na rin nararamdaman ang pagod dahil sa nakikita ko na napakaganda nga nitong mga bundok at nagbeberdihang mga puno. Konting-konti na lang at makakarating na nga kami at hindi na nga daw niya matiis yung kanyang pagkahilo. Medyo matagal nga yung aming biyahe dahil nakailang hinto nga kami at hindi rin naman masyadong kabilisan si Daddy magpatakbo. Dahil madalas nga ang paalaala ko kay Daddy ay hindi na baling mabagal at wala naman nga kaming hinahabol na oras. At sa wakas ay nandito na nga kami sa aming hotel na pag-i-stayhan at nakarating naman kami ng ligtas. Habang ipinaparking naman ni Daddy ang sasakyan ay nauna na nga kami nila Ate Mayan dito sa kwarto. At sa pag-akyat niya nga ay meron nga kaming gagawing sorpresa para sa kanyang ika-50 kaarawan. At gulat na gulat nga siya at wala nga siyang kaalam-alam na meron nga kaming paganito sa kanya. At habang kinakantahan naman namin siya dyan ng happy birthday ay kitang-kita ko nga sa kanya na para na nga siyang naiiyak. At para naman maiabot ko na nga sa kanya yung aking pa-surprise gift ay pinatalikod ko nga siya sa mga oras na yan. At hindi niya talaga nahalata dahil yung box nga ay inilagay ko nga doon sa bulsa ng aking jacket. At sa pagharap niya nga ay lumuhod nga ako at nagkukunyari nga ako na magpo-propose nga ako sa kanya. Ito talaga yung matagal niya nang gusto pero hindi nga niya mabili at nangihinayang nga siya pagdating sa kanyang sarili. At ang hindi niya nga alam ay pinag-iipunan ko nga ito na pakunti-kunti hanggang sa dumating nga yung kanyang birthday. Ginagawa ko ito hindi lang birthday niya at para pasayahin siya kundi para na rin sa sakripisyo niya para sa amin. At halos 24/7 nga siyang nandyan para sa amin. Na mahinga lang kami ng 2 oras pagkatapos ay pumunta na nga kami ng plaza.
At para masulit namin ang pagpunta namin dito ay hindi na nga namin pinalampas ang pagsakay dito sa Kalesa. At niloloko ko nga dyan yung aking mga kasama, bakit dumayo pa nga kami dito sa Ilocos ay meron naman sa Intramuros. Sunod naman naming pinuntahan ay eto ngang mga souvenir na t-shirt. At ibibili ko nga yung aking mga kasama sa bahay at eto na nga yung magiging pasalubong ko sa kanila. Noong hindi pa nga umuulan ng malakas ay napakarami nga ng tao dito sa Kalye Crisologo. Kaya naman nung medyo humina na nga ang ulan ay sinamantala ko na rin ang pagbibideo. At hindi na nga rin kami niya nakagala kaya naman ang ginawa nga namin ay bumalik na nga lang kami sa hotel at natulog. Pagkagising naman namin ay naghanap na nga kami ng aming makakainan para naman sa aming hapunan. Medyo nahirapan nga kami sa paghahanap ng restaurant dahil sa mga oras na yan ay malapit na pala silang magsara. At sa kahuli-hulihang pagkakataon ay dito nga kami napadpad sa Hapchan. Pasara na sila sa mga oras na yan at ang tinatanggap na lang nila ay yung take out. At nung sabihin nga ni Ate Maya na may kasama nga kaming may birthday ay pumayag naman yung kanilang manager. Kung nakarating ka hanggang dulo baka pwedeng paki-comment kung taga saan ka para alam ko kung saan nakaabot ang video na to.